Ang video series na ito ay tungkol sa basic na financial literacy at sexual reproductive health. Layunin nitong magbigay ng kaalaman at mga tools upang makagawa ng matalinong desisyon para sa kinabukasan. Handa ka na ba? Alam natin na ang pera ang siya nagpapaikot sa mundo. Nakakatulong ito para mabili ang mga kailangan natin para sa maginhawang kinabukasan. Pero, hindi lahat ay magaling maghawak ng pera. Kaya naman, sa video na ito, matututunan natin ang basic financial literacy at mga pro tips kung paano maging matalino sa pag-manage at paghawak ng pera. Magsimula tayo sa money cycle o sa pag-ikot ng salapi. Naisip mo ba kung saan galing ang pera? O baka mas madaling isipin kung saan ito gagastusin? Kaya naman, para maging wais sa pag-manage ng pera, kailangan magsimula tayo sa kita o earn. Maraming paraan para kumita ng pera. Maaaring mula sa pagtinda o pagbenta ng mga goods, pagtrabaho ng part-time, o paglingkod sa bahay at komunidad. May naisip ka pa bang ibang paraan? Narito ang pro tip. Mahalagang maunawaan kung paano magsumikap para kumita ng pera. Dahil ang pera, mahirap kitain pero madaling gastusin. Kapag may kita ka na, dapat hindi lahat inuubos. Meron din na i-save o naiimpok. Ang impok o ipon ay mahalaga dahil ito ang safety net o emergency fund sa panahon na gipit tayo. Ang wais na paglaan ng pera ay dapat batay sa pangailangan at pamumuhay. Kaya maraming paraan para makapag-save. Halimbawa, ang simpleng paghulog ng barya o sukli sa alkansya, masinop na pagtabi ng savings mula sa allowance o kita, at pagbawas ng gastos ay mga epektibong paraan para tuloy-tuloy na makapag-ipon. Narito ang pro tip. Ligtas mag-impok sa bangko. Kapag maaga nagsimula at regular nagtabi ng pera, mas madali makabangon kapag gipit ka. Ngayong may kita at impok ka na, dapat din itong gastusin. Pero dapat wais sa paggastos dahil ang pera mas mahirap kitain. Alam mo ba ang pagkakaiba ng needs o pangangailangan at wants o kagustuhan? Kapag naunawaan natin ang ating spending habits, mas maayos ang paghawak ng ating pera. Ang mga needs ay mga bagay na kailangan natin para mabuhay, katulad ng tubig, pagkain, gamot, at damit. Habang ang mga wants naman ay mga bagay na gusto natin, ngunit kayang maghintay o ipagpaliban. Kung minsan, hindi talaga maiwasang umutang o magkaroon ng debt o credit. Kapag humiram ng pera sa kaibigan o bangko, dapat may malinaw na plano sa pagbayad, kasama na ang interes kung meron man. Narito ang pro tip. Hindi lahat ng gusto ay kailangan. Kaya bago pa man umutang o gumastos ng pera, pag-isipang mabuti. Kung umutang, tiyakin na kayang mabayaran ang principal amount at interes sa tamang panahon. Ngayong may ipon ka na, pag-usapan natin ang pamumuhunan o investing. Ang pag-invest ay parang pagtanim ng binhi sa hinaharap. Naglalaan ka ng pera ngayon at hinihintay itong lumago sa paglipas ng panahon. Ang pag-iipon ay mas nagagamit sa short-term goals katulad ng pagbili ng laptop o cellphone, habang ang investment o pamumuhunan naman ay para sa pangmatagalan na panahon, katulad ng paghahanda sa pagretiro o pagpundar sa kinabukasan ng pamilya. Pero, tandaan, ang pag-invest ay may kaakibat na panganib o risk at rewards. Narito ang pro tip. Kapag sapat na ang naiipon, simulan ang pag-aaral tungkol sa iba't ibang paraan ng pag-invest. Halimbawa, sa stocks, mutual funds, o real estate. Dahil habang tumatagal, lumalago ang halaga ng pera na na-invest mo. Balikan natin ang money cycle. Earn o kita, save o impok, spend o gastos, at invest o pamumuhunan. Pero, paano makakatulong ito para makamit ang pangarap? Gamit ang financial planning,
kailangan magtakda ng financial goal o layunin, gumawa ng budget, at magpasya kung magkano ang ilalaan sa impok at puhunan. Tandaan na isa itong paglalakbay na kailangan nag-a-adjust depende sa kalagayan, pangailangan, at mga paraan. Sa huli, ang financial literacy ay susi para maging matalino sa pag-manage ng pera. Kaya naman, simulan na at take charge sa pagkamit ng maginhawa at secured na kinabukasan.